mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. Winter is here na nga talaga, kaya naman kailangan nating maghanda. So ang tanong ay, handa na ba kayo? So, para sa mga first-timers or yung mga nangangarap na pumunta ng Canada, ito yung mga kailangan nyo ma-expect pagdating ng winter. Yes, kailangan po natin maghanda sa pagdating po ng snow. Siguro ang unang yung tanong ay, kailangan ba talaga ng winter jacket or winter items or clothings dyan sa Canada? Ang sagot ay yes. Sobrang kailangan kasi majority ng mga tao or I'll say I guess 100% ng mga tao dito sa Canada ay gumagamit ng winter clothings. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan niyo yung mga malulupitan, di ba? It doesn't need to be expensive. Pero kailangan nyo ring tandaan na ang winter clothings ay considered investment yan. That's how I see it. So para sa akin, magandang investment mag-invest sa ating mga winter clothings. Diba? Kasi pwede ka namang bumili ng mga mura, pero expect mo pag mura ay madali ring masira. Diba? Parang rhyme yun mura, madaling masira. Galing. Ngayon, pag mag-invest ka naman ng mga medyo branded na mga winter clothings, syempre, dapat maganda yung paggagawa niyan at maglalast yan ng mga ilang taon. So, example na lang dun sa aking winter coat na hanggang ngayon na ginagamit ko since 2015, I think. So, ilang taon na yun ang nakalipas, hanggang ngayon buhay pa siya. So, yung brand niya ay North Face. So, nabili ko siya ng $100 plus, pero at that time, syempre, inisip ko na investment siya. At saka hanggang ngayon, di ba? Buhay pa siya, ginagamit ko pa siya daily for work. Pwede ka namang bumili ng mura yung mga let's say $50, di ba? Pero asahan mo na syempre hindi yan tatagal, mga 1 or 2 winters makasira na yan. At saka ang isang paraan diyan syempre, bumili kayo ng second hand na branded. Yung ganoon naman yan minsan makakabili ka ng mga North Face, mga ganyan na brand na at least worth 50 to 70 or less than $100 at maayos na maayos pa siya. Yung iba kasi binebenta na lang nila kasi hindi nila trip yung itsura or feeling nila bulky or feeling nila hindi fit sa katawan nila kaya binebenta nila ng palugi. Kaya naman doon tayo papasok. Ikaw na ang bumili nung binebenta nila ng palugi. At ngayon naman, nabibigyan ko kayo ng tips kung ano nga ba yung kailangan yung mga pananamit or damit na bilhin or kunin pagdating ng winter season dito sa Canada. So, I'm gonna start from top to bottom. So, very applicable talaga to, lalong-lalo na sa mga nagko-commute. Kasi syempre, naglalakad kayo at napakalamig. At para naman dun sa may mga sasakyan or balak kumuha ng sasakyan na nandito na sa Canada, hindi niyo to masyadong kailangan as long as meron kayong pang jacket or winter coat. Okay na kayo kasi madalas nasa car naman kayo at hindi kayo na-expose sa lamig. Pero yung mga naglalakad kasi, syempre, nagko-commute yan, madalas naglalakad yan, at nafe-feel nila yung lamig palagi. Ngayon, mag-umpisa tayo sa tuktok. Diba? So, ngayon, sa mga babae kasi, madalas mahaba yung buhok niya, may buhok yung mga yan. Kaya naman, protected, doon pa lang, protected na yung ulo nila. Diba? Sa mga lalaki, kung napapansin nyo dito sa Canada, ang daming nagpapahaba ng buhok pag winter kasi nga, dagdag protection yun pagdating sa ulo. Kaya naman, sa mga kalbo, ay, sorry, pasintabi po sa mga tropa kong vocalist. Trabaho laang, walang personalan. Pero real talk, syempre pag wala kang protection sa ulo, malamig talaga. Kaya naman dito pumapasok yung tinatawag na bonnet or beanie na mas kilala dito sa Canada. Yan, yung ganito. So, hindi kailangan na maporma siya or branded siya as long as meron kang pang protekta sa iyong ulo, okay na siya. Diba? Meron yung ganito, yung simple lang siya at meron yung tinatawag na insulated. Yung insulated, meron siyang parang double layer sa loob, mas protected ka talaga. Yun, warm talaga siya pag ginamit mo. Minsan kasi yung mga ganito, pag ginamit mo siya, tumatagos pa rin yung lamig. Kaya naman yung iba talagang ang hinahanap nila ay yung insulated na tinatawag. Diba? Saka ito pinaka napansin ko talaga dito, minsan hindi naman yung ulo natin ang nalalamigan madalas. Ang pinaka nalalamigan talaga ako ay yung aking tenga. Tsaka yung pisngi, yung leeg, yung mga yan. So I think kahit na wala kang bonnet, pag meron ka nung parang headphones na protection, meron siya lang nilalagay dito, na parang headphones, na pang winter talaga siya. At saka yung iba naman merong mask
na pwede mong magamit or yung bonnet na parang may mask, yung parang pang-hold upper. So, meron din yon. At syempre, dito rin pumapasok yung scarf. Ayan. So, yes, ang mga lalaki po dito sa Canada ay gumagamit din ng scarf. Hindi lang mga girlaloo. Ayan, ito ang sample ng scarf. Diba? Ang ganda, may pattern. Ayan. So, pwede mo siyang gawing ganyan para maprotektahan yung pisngi mo. Ayan. Yung muka, yung ilong, ayan. Tsaka yung leg na din at the same time. Ayan, di ba? Ganyan yan. So, may iba't ibang klase ng scarf, syempre. Pero, ito. Yan. Di ba? Tsaka pag protected nga yung tenga mo, parang ganyan. Ganyan. Hindi, ayan. Di ba? Hindi ka natatagusan ng lamig. Di ba? Kasi yung iba, dahil gusto mong magporma, naka ganyan-ganyan, di ba yung mga pag ganyan-ganyan. Ayan. Ngayon, pag nagkaganyan-ganyan ka, yung lamig, asahan pupunta yan sa mukha mo at mafe-feel mo yan. Kaya naman, ang lamig-lamig. So next, dito na tayo sa ating damit sa katawan, pangkatawan naman. So pagdating naman sa katawan, at saka nga pala, ang binibigay ko sa inyo mga tips ay yung mga straightforward, yung mga simple as possible para naman hindi kayo mapamahal, di ba? Kung anong meron kayo, as long as ang key lang naman doon is to protect yourself from the cold, okay na yun. So, sa katawan, basta meron kang hoodie at sweater na parang ganito, may sweater ka, kahit anong brand pa yan, kahit anong style pa yan, basta meron kang mailalagay sa katawan mo. So, ang ginagawa ko, may t-shirt na ako sa loob, meron pa akong sweater, ganyan ba, di ba? Tapos yung iba naman, meron tayong tinatawag na pag talagang lamigin kayo at nagko-commute kayo, naglalakad kayo palagi, meron tayong tinatawag na mga thermal shirt. So yung thermal shirt ay yun, ginawa yun para talaga yung init ng katawan nyo ay mag-stick dun sa loob at naiinitan talaga yung katawan nyo. Pwede mong bilhin yon, di ba? Kaso ang problema nung gumagamit ako noon pagdating ko sa trabaho, ang init-init na sa trabaho. Ngayon kailangan ko na namang tanggalin yon. Kaya naman ngayon, hindi na ako gumagamit doon. Kasi unang-una, meron na rin ako sasakyan. So, madalas na ako nag-drive. Hindi ko na talaga kailangan yon. Pero para sa mga nag-commute, maganda rin na meron kayo nun. Diba? Tanggalin nyo na lang pagdating nyo sa trabaho kasi nakakadagdag talaga yung protection pagdating sa lamig. Diba? Tsaka yun nga, yung hoodie, tsaka yung sweater, ayan. Kung may ganyan kayo, kahit ano pang itsura niyan, pwede na yan, pasok na yan. And next ay ito yung pinaka sikat at kilala ng lahat, syempre, yung winter jacket or yung winter coat na tinatawag. So, sabi ko nga kanina, ang winter coat kasi magandang, para sa akin, investment yan. So, kailangan talaga na kumuha ka ng mga maayos na, yung magandang brand na. Or kung kakapain mo ay makapal at meron talaga siyang feather sa loob. Meron kasi nilalagay nila yung mga synthetic na parang cotton ba yung dating. Yun yung nilalagay nila. Hindi yun nakakaprotekta talaga sa katawan. Tumatagos pa rin yung lamig. Pero yung iba, yung parang mga branded talaga, feather talaga ang ginagamit nila. Kaya nakaka-add talaga yun sa protection pagdating sa lamig. Kaya, yun nga, maghanap ka kahit na sabihin mo ng $150 and $200, isipin mo na lang, one-time investment lang naman yan. Magagamit mo yan ng 5, kung maingay ka sa gamit, magagamit mo yan ng at least 10 years, mga ganyan. So, pagdating sa winter coat, kailangan mo lang ng makapal at saka marami na kasing ibang technology ngayon. So, meron siyang mga tinatawag din na fleece sa loob. Yung iba naman, meron siyang mga parang technology dun sa loob na mismo na nagpapainit ng katawan. So, bibigyan ko kayo ng sample na kung ano ba ang magandang itsura or ano ba itsura ng winter coat na kailangan nyo bilhin. Siya nga pala, lahat ng mga samples na sinasabi ko dito ay para to sa lahat, okay? Babae, lalaki, bata. So, kasi pare-parehas lang din naman yan kung ano yung mga gagamitin ng lalaki yung protection sa katawan niya, same din yan sa lahat, di ba? So, itong una ipapakita ko ay yung winter coat ng aking daughter. Ayan, kung makapansin nyo. Diba? Ayan yung fleece, yan, para siyang, nagdadagdag yan ng protection sa katawan para mainitan ka. Saka kung makapansin nyo, ayan, medyo makapal siya kesa sa mga ordinaryong jacket. Ayan. Diba? Yan siya. Diba? Ayun. May tag pa pala. Tingnan nyo yung price. Ganyan ang mga price po ng mga kuwan dito. Yun, $41 from 84. Nag-sale siya for at least $41. Ayan. So, medyo pricey nga siya, pero kung yun nga, katulad ng sabi ko, investment, one-time investment, magamit nila to hanggang lumaki-laki na sila.
'Di ba? At sa mga adults naman, magamit natin sila ng pangmatagalan talaga. Sa akin, mga, 5 years ko lang ginagamit yung sa akin. Ayos pa. So, ayan. So, ayun. Ang key lang doon, as long as merong protection sa katawan nyo nga, okay na kayo. Next naman ay para doon sa ating kamay. So, yes, dito sa Canada, gumagamit po kami ng gloves. Yes, or mittens. Ayan. Sensya na madumi kasi ginamit ko na to or hindi ko ata na linisan. But anyways, nakita nyo kung gaano siya kakapal, di ba? Ayan, no. At kung bibili ka ng gloves, make sure naman na yung at least water repellent siya or waterproof kung meron. Ayan. Kung lalagay ko sa kamay, ayun, o. Diba? Talagang protected siya. So, hindi basta-basta tumatagos yung lamig. Kasi nalalamigan din ang kamay talaga. Diba? Kung yung tenga, yung leeg, at saka kamay, yan yung mga madalas na nalalamigan. Saka paa. So, kailangan may protection ka rin nito. Lalong-lalo na pag nagsha-shovel ka ng snow sa daan, di ba? Pag palabas ka ng bahay. Kailangan mo to, syempre, kung hindi maninigas yung katawan mo. Ang sakit kaya ng snow or yung lamig sa kamay, ang sakit. Kaya kailangan mo talaga ito. So, pagdating naman sa gloves, may iba't ibang klase, 'di ba? Meron yung cotton, meron yung ganto nga, 'di ba? Ito kasi gusto ko kasi pang malupitan, 'di ba? Talagang pang kahit ano na, pwede kong gamitin. Meron din yung pang social, 'di ba? Kung maarte ka. Pero kung gusto mo yung talagang pangharabas, yung pang boxing ba, bag. Ito na, okay na 'to, 'di ba? So next ay yung sa pambaba naman, sa pants. So, ah meron akong snow pants sa baba, hindi ko lang tinaas na. Pero same idea naman as sa winter jacket, yung makapal din. So, hindi naman kasi madalas gumagamit ng snow pants yung mga tao dito. Majority ng tao dito nakita ko nakapantalon lang. Pero syempre, expect mo na pag yun ang ginagamit mo at humarap ka sa snow, nag-shower and all, pwedeng mabasa. 'Di ba? At ngayon naman, kung nagko-commute ka, ay highly advised talaga na bumili ka rin ng, mag-invest ka ng snow pants. Diba? Tapos tanggalin mo na lang sa trabaho, at least protected ka sa lamig at saka sa basa. Diba? Kaya very important din talaga yon. At lalong-lalo na, kaya ako bumili rin ng snow pants kasi pag nakikipaglaro ako sa mga kids namin, nababasa kami sa snow. So sila meron, dapat yung mga adults meron din, di ba? Para pwede kang magtampisaw sa snow, pwede kang gumawa ng snow angel, and then yun, pwede kayong mag-snowboarding, di ba? Ski nang hindi kayo nababasa. Kasi pag nabasa yung pants mo, tapos may lamig, uy, ang sakit nun sa katawan, di ba? Kaya naman, I advise din na talaga na bumili kayo ng snow pants. Kahit yung mura lang, di ba? Hindi naman kailangan sobrang mahal. At saka, pagdating din sa pambaba, meron din tinatawag na thermal pants. So, check nyo rin yun. Same as yung sa thermal na shirt, meron ding pang pants. So, isa rin yun. Nung gumagamit ako noon, nilagay ko, tapos pagpapasok ako, at tapos ang init sa trabaho, ang init-init ng pakiramdam. Kaya sa work, tinatanggal ko. Yeah. So, ngayon, pag meron ka noon, magandang gamitin mo, tapos tanggalin mo na lang sa work din. Ganun ang idea para doon. Next ay yung sa paa. Yan, importante yan. So, yes. Unang-una yung socks naman. So, ito, gumamit kayo ng makapal na socks. Parang ganito, di ba? Ito niyan. So, itong medyas na to, hindi ko to madalas ginagamit. Nilalabas ko lang to tuwing winter. Ayan. Napakakapal niya, di ba? Kung makita nyo. Kasi, yan yung nagpo-protect talaga sa akin. Ayan. So, kahit anong brand yan, basta makapal. Okay na yan. Kita nyo? Diba kung gaano siya kakapal? Versus dun sa mga ordinary na medyas. Yan. Kasi ito nag-a-add talaga to ng protection sa paa nyo. Kaya importante na meron kang makapal na medyas. And next ay yung winter shoes or winter boots. So pagdating kasi sa winter boots naman, ito rin yung isa na dapat na hindi natin tinitipid talaga. Kasi ito yung protection natin pagdating sa ating paa. Diba? Kasi madalas tayo naglalakad. Number one na ginagawa natin ay maglakad kahit saan pa tayo mapunta, sa groceries, sa work, or pag nagko-commute tayo. So, ito yung isang bagay na ina-advise ko na wag nating tipidin, di ba? Kung pwede kayong bumili ng maayos-ayos, tapos one time lang din naman, magagamit yun ng ilang taon, bumili na kayo ng medyo magandang brand, tsaka kahit pricey yan, at least hindi naman araw-araw, every month na bumibili kayo, di ba?
one-time purchase. So ngayon, papakita ko yung dito kasi pag lalo sa matagal na, meron silang mga pang daily na pang walk at meron din yung ginagamit nila pag pang malakasan yung pag winter storm na talaga. Tapos kung parang ginagawa ko, naglilinis ako ng snow, 'di ba? So kailangan ko yung makapal talaga kasi sumasaba ako sa mga makakapal na snow, yung malalalim. So kailangan ko ng makapal at insulated na boots. So mag-umpisa muna ako sa pang daily. Yung mga tao dito madalas meron silang normal boots. 'Di ba? Katulad nito, yung normal boots, yung mga ganito. 'Di ba? Ito yung waterproof din siya, kaya gustong-gusto nila kasi pag basa at least napoprotektahan yung paa nila. Ayan. So ito yung pangharabas din nila, yung pang daily walk nila kasi protected din sila. Kung makapansin nyo, ayan, oh. 'Di ba? Leather siya at may pinapahid sila dito para maging water repellent or proof. Ayan. So merong tinatawag ditong mga normal boots. Yan. Number one na ginagamit ng mga tao dito sa Canada. At ito yung sinasabi ko kanina, yung ayan, pang malakasan. Ayan. Boom. So nag-invest talaga ako nito. Diba? 100 plus din na naman ang bili ko dito. Pero talagang ito, nagamit ko na siya ng matagal at talagang wala pa siyang damage. At kung titingnan nyo, di ba? Hindi pa siya pudpud. Yeah, that's from North Face. Ayan, no? Diba? North Face, Buchanan Man. So, ayan, di ba? Kung makakapansin nyo, ang kapal talaga. Parang bulldog, di ba? Ayan. Ayan siya. Tapos, yung sa loob niya, boom, ang kapal talaga. Di ba? Kasi nga, insulated siya. So, ibig sabihin, warm talaga sa loob pag ginamit mo. Di ba? Pag pinasok mo yung, talaga ang kapal niya. Di ba? Plus, naka-medyas ka pa ng makapal. Di doubling protected ka na. Ayan, ayan siya. Di ba? Yan, maganda talaga na mag-invest kayo ng mga ganito kasi magagamit at magagamit nyo siya. Lalong-lalo na pag may sarili na kayong bahay or nagko-commute kayo. Ayan, syempre para protection sa ating mga paa. So, ayan mga kababayan, yan yung lahat ng mga pwede nyong guide pagdating ng winter dito sa Canada. So, it doesn't need to be really expensive, katulad nga ng sinabi ko kanina, pero maganda rin na mag-invest kayo sa magandang brand, 'di ba? Eventually, 'di ba? Pag bago kayo sa Canada, okay lang na kahit anong meron kayo dyan, pagpatong-patungin nyo na lang, okay lang yan. Hoodie, sweater, okay lang yan. Bumili ka ng murang winter coat, for the meantime, okay lang yan. As pag kumikita ka na, maganda na mag-invest ka na din sa mga medyo mamahalin na winter clothings. Kasi nga, one-time purchase lang yan, magagamit mo yan ng 5 to 10 years. Kung lalong-lalo na kung magaling ka sa pag-aalaga ng damit. Ayun naman yon, di ba? So, sana meron kayong natutunan sa video na to. And please, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mga kababayan. So, see you na naman sa aking mga next videos. At paalam for now. Peace!